Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Niya sa atin, kaya nating alalahanin, panahon tayo'y inalipin, ng ngalan niya ay ating sambitin, paano hindi tayo linapin, kaya muling magtipon. Pagliligtas niya sa atin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At mga kapatid, sama-sama po tayong magdiwang sa ating banal na piging. Alam nyo mga kapanalig, ang buhay natin ay mahalaga. Ang ating malasakit din sa ating kapwa ay mahalaga. At yung magbigay tayo ng pagmamahal at habag ay napakahalaga. Kaya nga't kahit na ano pang iaalay nating bagay ay mawawalan ng saysay kung wala tayong pagmamahal at habag sa ating kalooban. Kaya mga kapanalig, sa mga panahon na tayo ay hindi nakapagdulot o nakapagbigay ng pagmamahal at habag sa ating kapwa, humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan, para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo tinanggap, upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaias
na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin, O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaias, wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taong ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at itinanong ni Ezekias, anong magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutupdim niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit, at gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong niligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring di na makikita ang Panginoon at sinumang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na, tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y paghilingin at ang aking lakas, sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos, at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon.
Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Una ay ang katotohanan na dapat natin tignan, ang batas ay para sa kabutihan ng tao, para sa kapakanan ng tao, malasakit para sa tao. Kaya para sa ikabubuti ng tao, hindi the other way around na sa ikabubuti ng batas. Ang batas ay para sa ikabubuti ng tao. At ang batas ay ginawa ng may pagmamahal. Ginawa mo yan upang sa gayon ang pagmamahal sa iyong kapwa at ang kalooban ng mapagmahal na Diyos ay maipatupad sa pamamagitan ng mga mabubuting batas na mayroong pagmamahal. Ika nga ito'y mga batas na binabuo sa pagmamahal, pagmamalasakit, at ang sabi nga ng ating Panginoon, habag. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, ang problema ay hindi yung mga Pariseyo lamang na gustong manindigan sa batas ng araw ng pamamahinga. Hindi ito tungkol sa batas. Ito ay tungkol sa malasakit, sa habag o sa pagmamahal. Naalala ko po tuloy, usong-uso ngayon siyempre, simula nung pandemic hanggang ngayon, ay naging bahagi na ng buhay natin yung delivery. Naging bahagi ng buhay natin ang delivery. Kapag kailangan mo ng pagkain, hindi mo kinakailangan mo talagang pumunta doon sa kainan o sa restaurant o sa fast food. Ngayon, pwede kang mag-order at ide-deliver na lang sa iyo. At minsan, isang araw na ako'y nag-iisa at ako ay nagugutom, since wala namang magluluto, nag-order na lang ako. So nag-order ako, tapos naisip ko, tanghaling tapat yun, tatandaan ko, gusto ko mag-rest the whole day, kaya ayokong lumabas. So mag-order na lang ako ng tanghalian, tsaka ng hapunan. So nag-order ako sa isang delivery app ng tanghalian at hapunan. Iinit ko na lang, sabi ko. So order akong ganyan. After ko umorder, nanood ako ng TV. Malay ko ba na habang nanood ako ng TV, unti-unti akong makakatulog. So nakatulog ako, humihilik-hilik pa ako sa sarap ng tulog ko. Dumating ngayon yung delivery. Nag-text sa akin. Nakalagay doon sa text, Sir, Ma'am, nandito na po ako. Andito na po yung inyong food na pinadeliver. And tutulog ako. Nag-text uli siya. Sir, Ma'am, andito na po. Baka po, di niyo po nabasa yung text ko. Tumawag na naman siya sa akin. Nag-miss call. Tulog na tulog pa rin ako nun. Hanggang sa siya ay mag-text na at mag-message na ng, maawa na po kayo. Ako po magbabayad dito kapag hindi nyo po ito kinuha. Tulog pa rin ako. Nag-message siya, maawa na po kayo, kawawa naman po ako kapag hindi nyo po ito kinuha. Hindi po ako mayaman. Kaso, tutulog pa rin ako. Hindi ho ba't nyo talaga kukuhanin? Parang awa nyo na, kanina pa ako naghihintay dito. Natutulog pa rin ako. Sabi ko nga sa'yo, gihilig pa rin ako. In other words, naghintay siya na matagal at umalis na rin. Nagising ako. Paggising ko, nagulat ako, sangkatutak yung message.
mula doon sa delivery boy. Isang katutakang message, isang katutakang miss call, pati yung pakiusap na maawa na po kayo, ako magbabayad nito. Sumakit ang kalooban ko kasi nakatulog ako eh. Baka akala ka ko nung taong ito niloloko lang siya. Baka akala ng taong ito ay inaapi siya. Tapos iniisip ko, paano na yan? Di siya magbabayad. Paano kung kulang pa yung kanyang sisweldo sa araw na yun na pambayad doon sa pagkain? Kaya tuloy, minessage ko, sabi ko sa kanya, pasensya na, nakatulog ako, pero willing akong bayaran yung pagkain. Hindi sumagot. Nag-text uli ako siguro mga 3 ulit pa. Na pasensya na talaga, sorry, hindi ko gusto na lukohin ka, willing akong bayaran. Kung gusto mo, i-Gcash ko na lang. Nag-message siya. Sabi niya, pasensya na po, wala na po yung pagkain. Ipinakain ko na lang po sa mga anak ko kesa sa masayang. Total, ako din po magbabayad nito, pinakain ko na lang po sa pamilya ko. At nag-message ako at ang sabi ko, kahit na wala kang ma-deliver na pagkain, masiguro ko lang na hindi maaapektuhan ang sweldo mo. Kaya ang sabi ko, i-send mo sa akin ng Gcash mo at babayaran ko kahit hindi mo na maibalik ang pagkain. Tuwang-tuwa siya. Naku, salamat po. Nakakain na po yung pamilya ko pagkatapos na ibalik niyo pa po yung pera. Oo naman, kasi alam kong mas kailangan mo din yung perang iyon. So, ibinalik ko. Alam niyo, mga kapanalig, di man naibalik sa akin yung pagkain, pagkain lang yun. Pagkain lang yun. Kaya hindi ko maintindihan ba't may mga tao nag-aaway sa pagkain, kung ba't may mga tao nag-aaway sa material na bagay o nag-aaway sa pera. Malasakit, habag, yan ang tinuturo sa ating ebanghelyo ngayon. Iyon ang pinakamahalagang hain natin sa Panginoon. Nagutuman ako nung araw na iyon. Hindi ko man natanggap yung aking tanghalian o hapunan nung araw na iyon. Pero at least busog na busog ang kalooban kong malaman na yung tao na muntik nang mamroblema sa kanyang kabuhayan that day ay nakaramdam ng pag-asa at tulong at awa at siyempre ng tuwa. Mga kapanalig, yun po ang hamon sa atin ng ating ebanghelyo. Hindi ho yung pagkain na inihain. Hindi po yung mga Pariseo na naghahabol doon sa araw ng pamahinga na dapat hindi kayo kumain. Hindi Dapat mo silang pakainin kung sila nagugutom. Dapat mo silang painumin kung sila nauuhaw. Dapat mo silang dalawin kung sila may sakit. Dapat mo silang pagkalooban ng habag kung sila ay nangangailangan ng iyong awa. Kapanalig, habag ang nais ng Panginoon, hindi anumang hain. Ikaw, kapanalig, meron ka na bang nakasamaan ng loob dahil sa pagkain? O dahil sa pera? O dahil sa kayamanan? O dahil sa anumang material na bagay? Sana mas nakita mong ang tunay na mas mahalaga ay yung tao na mga kapanalig, sama-sama tayong dumulog sa Panginoon ng awa at manalangin. Hilingin natin tayo tulungan sa pamamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa niya. Ate Tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano saan man naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa sa mundo naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi magagamitan lamang kundi makipag-ugnayan.
ayon sa katarungan at pagkakasundo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pag-aaning ang kanilang pinapasan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahabagin, dinggin ang aming mga panalangin at kahilingan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Paminsan ang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawin dugo't katawan mo. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong masamang sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nanalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha at pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mo siya ay wastong lubos, ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nibubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan. Panalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Ernesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Biyaheng Maria, Ina ng Diyos. Ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos at tinipon sa pag-ibig, dumalog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ng
aming kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat. Pero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, awa ka sa amin. Pero ng Diyos na nagalis ng mga alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupunin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahal. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapanalig, sa July 22, araw ng Lunes, ay ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Halina't mag-alay ng pamisa at makiisa sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City, at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Tumawag lamang po sa 8925-7931, local 129,
131 at 137 o mag-text sa 0977-620-9460 at sa 0917-631-4589. At hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po, mga kapanalig. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salutaris hostia, Preteli pandis osium, bella premum hostilia, Mga kapanalig, bilang isang bayan tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paghamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama, nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Kami ngayon ay dumadalangin sa iyo. Mapagmahal na Diyos, sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa. Ang mga natatakot na lulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aluin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Kiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin naman lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venere lecernoi et antiquum documentum novus edatri tui Espetides supplimenti
ande cielo prestitisti eis, Omne declamentum inhibentem. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, iugite sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus, Purihin ang ngalan ni Jesus. purihin ang kanyang kabanal-banalang puso, Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo, Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar, Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw, Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima, Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. purihin ang kalinis-sinisang paglilihi sa Kanya, Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit, Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina, Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-sinisang esposo, Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarama
inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.